Magandang umaga. Another day, another chicken vlog. Usapan po natin ngayon yung mga sintomas kung paano nyo malalaman na may sakit ang inyong manok kahit hindi nyo lapitan, at pag nilapitan nyo. Una sa lahat, pag nakita nyo sa malayo pa lang na nakahiwala yung manok nyo, tapos laging papikit-pikit, matamlay, lethargic, yan, o kaya itinatago yung ulo sa pakpak, tapos maputla, yan, isa na agad sa sintomas na may sakit yan. Pangalawa, kung naglalakad naman yung manok nyo pero mabagal, slow mo, yung hindi katulad ng ibang manok na pag naglalakad active, magilas, tapos pagka tinawag nyo o kaya pag nagkuruk kayo, titingin agad yan, magre-react agad yan, automatic yan, may nararamdaman yan. Pangatlo, katulad nyan ni Mara, yan, ganyan, para siya laging kinukulang sa hangin, tinataas niya yung kanyang liig para walang hangin, yan, para siyang may sipon na hindi mo maintindihan, yan, tatlo. Tapos pag lumapit naman kayo, makikita nyo, una sa lahat buhatin nyo, kapain nyo yung butse tsaka yung dibdib. Pagka nahawakan nyo na matalas yung dibdib na parang nakakataga na, ibig sabihin may sakit na yan. Tapos sunod, pag tamad kumain o uminom, gusto lang niya nakayup-yup, nakaupo, mga sintomas na may sakit yan. Tapos yung ipot, pagmasdan nyo rin, pag hindi normal, basa o may kakaibang kulay, masyadong madaming puti, berde, may dugo, yan, may sakit yan. Tingnan nyo si Mara, oh. Siguro sakit nito, chronic respiratory. Guys, sandali lang, is kahit ilang maghapon lang pwede magkasakit ang manok, no? Lalo na pagka madaming mga ibon na nakikikain sa patukan nila, pag naiputan nila yan at makain ng manok nyo, sa ipot nila may parasite na, pag nakuha ng manok nyo yan, kakalat yan sa katawan ng manok nyo, yan ang magsisimula yan. At syempre pagka nalalina ng mga manok na may sakit din, ganyan ang mangyayari. Yan, ito nung isang araw lang, napakasiklan nito, bigla na lang pagtingin ko kahapon, yan, ganyan na. In-inject ka naman natin sila ng ng antibiotic. Tingnan natin kung makaka-recover. Sayang tumaba ito si Mara. Crossbreed siya ng native at saka ng Brahma. Napakalaki niyan, napakabait. Yun guys, kaya tingnan nyo yung mga ganong sintomas. Kahit na malayo pa kayo, dapat kilala nyo yung mga manok nyo. Isang tingin lang alam nyo kung may sakit o hindi, para hindi na lumala. Dahil pag lumala yan, mas malamang ikamamatay nila yan. Kaya dapat una pa lang araw, prevention na, mawagkamot agad nyo yan, mapakain nyo agad ng gamot, mapainom, para mas malakas ang pag-asa na makasurvive sila. Ito sana makasurvive. Biglang bigla na lang siyang nagkaganyan eh. So guys, yung kaya lagi nyo titingnan ng manok nyo sa umaga. Pag may napansin kayong kahit na hindi normal, yung hindi nila laging ginagawa, magduda na kayo. Kaya dapat quarantine agad, hiwalay agad. Pakainin nyo first feed nyo, painumin nyo ng gamit na syringe kung kinakailangan, para hindi bumaba yung immune system nila kung kailangan. Yan. Ito kasi madaming mga maya dito eh. Yun ang problema ko eh. Ang dami. Pag napabayaan mo may kaunting pagkain, mamaya nandiyan na yung mga maya. Kakainin na nila, iiputan na nila. Kaya dapat lagi nyo aalisin nyo ng mga patukaan, no? Yan. Makita nyo. Ilalagay ko na agad sa taas. Yan. Natunga pa yung mga yan. Pero yung iba, makikita nyo na sa taas na.
para iwas, lalo na pagka yung mga mamahaling manok. Yan. So ayun lang guys, ayun ay mga base lang sa experience ko. Again, disclaimer, sana makatulong para mailigtas nyo ang mga alaga nyo. Salamat. Mara.